Good morning. Magandang umaga po. Isang ganadong umaga po sa ating lahat, lalo tigit po sa Occidental Mindoro. Kasama po natin dito ang ating Provincial Veterinarian Doc Leonie Cuden. Ako naman po si Maria Sonia Gallardo, isa pong technical personnel ng Office of the Provincial Veterinarian. Iyon. Si Doc Leonie ay isang certified veterinarian, Yes. Helen, at matagal na naglilingkod talaga dito sa Provet. Gusto ko lang matanong sa kanya, once and for all, paano nag-come up na mabuo natin itong council na ito? Yes, good morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig ng programang ito para po sa ganadong lalawigan. So yes po, kasi po meron tayong na kasabihan na kung paano natin tinitreat yung ating mabababang mga kahayupan natin, ay gano'n nakikita kung gaano yung progress ng isang bayan. So, bukod pa doon, lagi po nating nakikita ang dami pong mga abuse na nangyayari. Supposedly, dapat po noon pa may mga protection na rin ang ating mga hayop. Hindi lang po sa, especially po doon sa ating mga parang ginagamit na natin na pets, yung pong mga kasama natin. Parang they are already part of the family. Actually, Correct. hindi na lang sila basta pets. Sa ngayon po, ang category ng ating mga hayop pusa is family members din. So doon pa lang po sa salita na yon, paano po tayo mag-abuse o mag-neglect o sasaktan natin yung ating mga kasamahan sa bahay. Kung ang regards po natin sa kanila is kasama na po sa ating initiate sa akin nung pang nag-uusap kami si Ma'am P.A. Muriel. So Ma'am, good morning po. So yun po. And then from there po, talagang kahit before pa naman po is nakikita na po natin na dapat yung compassion natin is mailabas po natin talaga. And maipaalam po sa lahat ng mga kasamahan natin, sa lahat po ng nag-aalaga, and kahit hindi po sa mahihilig sa hayop, na kung hindi mo pa kayang alagaan, at least po, wag mo pong saktan. So, yun lang po muna. Oo nga. Kasi the word alaga, no? Talagang malaking responsibilidad dyan. At siguro nakikita nakikita natin na yung ating mga alagang hayop, especially yung mga aso, nagiging dahilan din yan, para talagang magkaroon ng mga aksidente. Kapag hindi mo inalagaan pakalat-kalat, nakakakos ng aksidente sa atin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So yun nga, binuo itong tinatawag nating Provincial Animal Welfare Council, hindi lang dito sa atin sa Occidental Mindoro, di ba, Ma'am Leonie? Yes po, actually po to is meron na po tayo sa National Animal Welfare Council. Actually po yung isang sangay natin sa BAI is yung kung maano po ninyo is Animal Health and Welfare Division. So from there po meron na po talaga silang nabuo. So tayo po naman dito sa province is since last year is nagka-come up na po tayo na i-adapt po yung welfare para mabuo nga po itong council. And we're glad to say nga po na last 1 week ago is binuo po na natin tong council na to. Kasama po ang mga buong nasa PIGOM na mga department heads sa dapat ay concern. And lahat naman po tayo concern, pero sila po yung magiging authority. At kasama po natin, supposedly dapat po ay ang PNP para po sa mga kung ano po yung mga dapat gawin sa kanila, and yung pong ating mga ABC President. So active na, no? Actually, ito Yes, ay nasa ilalim na rin ng BAI o ng Bureau of Animal Industry. Ngayon, pinapalakas lamang at pinapalawak yung kapangyarihan nito para mapangalagaan yung kapakanan ng ating mga hayop. Hindi lamang kapakanan ng tao, kundi kapakanan ng hayop. Nagtataka siguro yung iba. Bakit humigpit? Bakit nung una kahit na paluin namin nyo, sipain yung alaga namin, hindi man kami hinuhuli? Bakit yun ay napakahigpit na yung pagkapatupad at pagkapalaga ng hayop? Bakit ganun katindi ngayon na dapat alagaan natin yung mga hayop natin? Yes po. Actually po, itong batas natin is created na, ito pong Animal Welfare Act, which is yung RA 8485. So matagal na rin naman po ito, pero kumbaga ngayon lang natin napagtutuunan ng pansin na para po maisabatas ito at ma-implement natin para po maalagaan nga po ang ating mga alagang hayop. Kasi po, yun nga tulad nga po ng sabi ko kanina, kung hindi mo kayang mag-alaga, at least huwag kang manakit. Lalo po sa mga list natin,
sa kasamahan. Actually, hindi lang po to sa pusa aso, kung hindi pertains po to sa lahat ng Lahat hayop. ng hayop. So yun po yung pinag-aanuhan din namin na sunod-sunod na meeting ng PROBET, which is nagkakaroon tayo ng mga sequence meeting, which is yung po yung mga kung paano natin nahahawakan yung ating mga alagang hayop bago man natin katayin o kung siya ay gagamitin natin or ang purpose niya is para maging breeder or para maging kasambahay natin. So sa lahat po ng klase ng hayop is yun po ang unang-una nating inaano, yung kanilang welfare din po. Katulad po ng karapatan ng mga tao, ay may karapatan din po ang mga hayop na mabuhay ng hanggat maaari na walang sakit na mararanasan sa katawan at hirap. Ano, napakaganda niyan yung konsehong binuo na yan. Ano? Yan lang, hindi magiging mapapa-implementa ng ayos yan kung hindi makikiisa ang mga LGUs, lalo na yung sa level ng barangay. Kamusta ito? Ito po, from Republic Act 8485, kumbaga po, parang nanganak siya. Nagkaroon ng implementation from DILG, which is the Memorandum Circular 2024-124. So, inamend po siya from 1063. So, dito po, as of implementation, na magkaroon, encourage to implement all local government LGUs and then the barangays na through yung tinatawag nating animal welfare officers, yung AWEUs na tinatawag, na magkaroon po in every PNP na offices, magkaroon po ng animal welfare desk. Animal welfare officers. Okay. At pati po sa barangay, animal welfare barangay desk, barangay animal welfare desk po. Yung tinatawag Sila yung na- dudulugan, Opo. sila yung aaksyon, sila yung makakaugnayan ng lahat ng mga magrareklamo. Sila yung manguhuli. Oo, irereklamo Opo. na may kaugnayan sa kapakanan ng ating mga alagang hayop. yes. Yung Paano ganun. natin i-gauge na yung isang hayop ay Minamaltrato na. na? So yung parang yung nakakaramdam siya ng stress, kailangan po may freedom siya ng thirst, hunger and stress. Yung hindi po siya nasasaktan, free from any stress ng Stress lang talaga. Yung mga nagkakatay halimbawa Ay, yan kasi mas maraming mga observation tayong nakikita na yung pagkatay ng aso halimbawa. Yeah. Yan po ang marami nga pong kuro-kuro na akala nila. Actually po talagang bawal. Yan ay isa sa napakalaking kaparusahan sa under the Animal Welfare Act. Ang aso po, actually po ito binabago na rin sana pero hindi pa po tapos yung ni Senator po. Parang magkaroon ulit siya ng amendment kasi nga wala pong latest update tungkol dito sa AWA Act. Ang aso po kasi basta cultural, yung dahilan is culture, etc. Parang allowed siya. Pero sa ngayon po, parang Halimbawa ng kahit po baboy, kambing, yung talagang we pertains only Aso to lang aso muna po sa pinag-uusapan alam natin. Kasi po sila ay hindi considered na food animals. Iba po yung situation ng food animals sa under ng AWA. Okay. Kung siya po ay food animals, we see to it lang na bago natin siya katayin, yung pagkatay sa kanya, at least po, humane treatment ang gagawin. Parang hindi siya Humane. kailangang masaktan. Parang Hindi siya hirap kailangang masaktan. Patayin mo na muna para Pero hindi masaktan. kahit po yun, kailangan ay dapat mabawasan man lang yung sakit na Humane, mararamdaman nila. Pero yung aso, hindi naman talaga dapat ito pagkatayin. Ay, hindi po talaga. Kahit ano pa po, kahit nung pa po namang batas natin na yan, na hindi pa talaga implemented. Kaya lang ang Talaga sinasabi po. mo nga kanina, merong mga, dahil sa kultura nila, Yeah. parang kumbaga ginagalang na ito ay kagawian nila, na yung pagkakatay ng aso ay bahagi ng kanilang kultura. Yun na medyo sinasabi na, yun ang pinaglalabanan ng ngayon, na kung tama ba yun o hindi, o i-consider ba yun o hindi, di ba? Oo. Yeah, actually po may usapin din talaga yan kasi po may mga kultura talaga tayo na hindi na natin kayang tanggalin pa. At sa mga ganyang bagay po, kaya nga po nabubuo natin tong Animal Council. Bago po sila mag-undergo ng mga ganyang ritual o ritual mang matatawag natin,
is kailangan po ay magkaroon sila ng permiso sa kanilang barangay. Lalo po ngayon na kung na-create na natin, maikikreate itong Barangay Animal Welfare Council. Kailan magsisimulang magtrabaho ang council na yan? Actually po, nag-start na po kami nung last 1 week ago nga po ng creation. And magmi-meeting po ulit tayo ng June. Yeah. And from there po, pag-uusapan na natin kung paano natin ipapalaganap itong ating animal welfare. Kasama dapat na ang unang-una, barangay. Barangay, yes. Kasi sila yung nasa, sila yung kasama ng mga kabarangay Sila po nila. talaga yung nasa babang mag-implement nito. So, ang nakikinikita natin dito, dapat ang maging mukha ng isang barangay, bahagi na may isang lamesa na para doon sa para dyan, sa animal welfare desk. Meron tayo dapat na maramdaman sa bawat barangay na merong ganyan para sila yung pagdudulugan nga ng mga Aware na ba yung reklamo. barangay dito na may ganyan na ipapatupad? Sa ngayon po kasi is from DILG po yung order. So, Aha. sa pagkakaalam namin, alam na ng Barangay. barangay. So, kasi DILG is direct to the barangays and local government units. Okay. So halimbawa, para malaman, maging aware yung ating mga kabayan na hindi man sinasadya, yung ginagawa pala nila, sila Pagmamaltrato na pala. pagmamaltrato na. Maliban sa pinapakain, pinapainom, dapat ba may bahay yung alagang pets o kaya nakakadena, nakatali? Paano pa malalaman na hindi kami lumalabag? Yeah. Ito po yung ating 5 basic na pwede nating panuntunan. Kailangan po yung hayop ay mayroong freedom from hunger or thirst. So, kailangan po malinis din yung pagkain nila. Hindi natin basta pinapakain lang. So, ganun din po na malinis na tubig. So, meron din po silang freedom from discomfort, which is kailangan po yung environment nila ay kaiga-igaya para sa kanila. So, meron din tayong freedom from pain and injury or yung pagkakasakit. So, kailangan po, kung may alaga kayo, meron din kayong budget para sila, kung sakaling mga ilangan ng gamot, ay kayang yung magpagamot. So, okay po. Tapos po, meron silang freedom para po ma-express nila yung kanilang normal behavior. Ang meaning po nito is kailangan po, kung may alaga ka at alam mong nalulungkot, kasi po meron din silang mga ugali. Nakakaranas sila ng depression, may pakiramdam meron din sila. silang So kung di ano ba? po, kailangan din nila ng company, ng pareho nilang species. Kung may alaga ka pong hayop, halimbawa na aso, at nakikita mong malungkot, so ibig sabihin, gusto niya ng kanyang, magkaroon siya ng interaction na rin, sa katulad niya ring aso. So Yun, parang kaya- ganun po, yun po yung tinasabi natin, Kaya pala. opo, yung express niya para sa kanyang natural behavior. Ikat muna kita, Dr. bago mo ituloy. Kaya pala, di ba, may kasabihin, aso at pusa ang magkaaway. Kaya pa nakikita ko, minsan magkalaro yung aso at pusa kasi yung aso, wala siyang kasamang asong makakalaro niya. Yung pusa, ganun. Kaya silang magkaaway, silang ngayon ang magkaibigan. Yeah, maaaring Sila ganun din naglalaro, po. oo. Pero usually po, yun nga ang ating kailangang maibigay, yung kanilang may mga kasama din sila. So parang tao din po, Yeah, pwedeng totoo. mag-single lang. Yeah, di ba? Wala ba ang exemption na lugar dyan? Ano Kasi halimbawa, sabi nga ni Ariola, nag-chat sa atin ay sa Baguio parang pakaraniwan na rin pagkatay at pagkain ng aso. Yan yung sinasabi natin, na Yeah. bahagi ng kanilang kultura. Oo, ganun. Yun oo. po, kasi kahit po kultura ninyo, kasi ang situation po, kultura po ninyo kinatay mo dito sa mismong baba, na hindi sa mismong area of festivity ninyo, pwede ka pong kasuhan doon. Kailangan po, halimbawa yung tribo po ninyo, at doon yung nagaganap yung inyong, ang tawag po nun? Ritual, no? May yung, mga opo, yung ceremonias. holiday, yung celebration Oo, niyo. oo. Doon nyo lang din po kakatayin. Kasi kung kinatay nyo na po sa ibang lugar yan, at ikakatwiran mo, nadadalhin mo kasi doon, kasi ganyan, punishable po yun. Pwede na rin po kayong kasuhan. Ayun, yeah. speaking of punishable, Kung dito sa- may makukulong ba yung mga Meron po tayo, nagkakaroon? May pero- penalty. Yun. Yes po. Oo. Ito po ay mayroong penalty. Actually, kaya nga po ini-involve dito natin ang PNP. Oo. Pero sa ngayon po, pag-uusapan pa kung paano natin siya i-execute kung sakali. At kung sakali yung fine. Kasi ito po ay penalty, may fines, merong imprisonment. Okay po. Kaya nga, halimbawa, may Todaribas TV, may nakitang na pinahinahampas yung hayop. Anybody na may nakitang minamaltrato yung tao, yung aso, pwede ba siyang dromekta agad sa barangay o sa pulis na isumbong yung tao yung
Ano ang dapat niyang gawin? Kuha ng picture o video para maipakita ang katibayan na ginagawa yon? Yes po, mas maganda po sana kung may katibayan talaga na nanakit siya sa hayop. Pero kung wala, siguro, pwede nyo pa rin i-report para kung sakali, parang, ang tawag po nito, parang mabigyan ng babala yung taong gumagawa. Kasi may mga kaso na rin po tayo dito o sa Pilipinas, I think sa Manila, na talagang nakakasuhan na po. At nakukulong, bukod sa penalty, bukod sa fine, meron pong imprisonment. Alam mo, maganda yung ganyan kapag nagkaroon ng barangay assembly. I-announce nila sa barangay assembly yung ganyan tungkol sa batas na yan na pagbabawal sa pananakit ng mga alagang hayop. Yes. Yun ang maganda. Yes. Nagkakaroon naman po 'di ba ang ating barangay ng barangay assembly Assembly, meeting oo. parang every 3 months po ba 'yon? Every quarter, hindi ko lang po kabisado. So, pwede pong kami mismo yung aming opisina na humingi ng oras or time para and then coordinate po with the DILG. Sa tingin ko naman po is DILG is always updated. Yeah. So, yung sila po kasi ang may memorandum circular dito na sa full implementation po. Pati po yung mga kasi po, yung pati mga dog fights, horse fights, bawal po kasi yan eh. Opo, at pagkakaroon din po nung mga yung tinatawag nating yung mga facilities, yung like mga kennel house. So, nire-register din po yan sa AWA. So, lahat po kasi ng mga facilities ay under ng yung tinatawag nating animal welfare. Kasi nga po, kailangan nilang pumasa yung kanilang facilities. Yung mga tinatawag mga animal breeders din po. So, parang ang pinapayagan lang po yata is yung cockfighting. Yun po yung allowed ng Sabong. Sabong, opo, yan po. Kaya tatandaan natin sa sino man gusto mag-alaga ng hayop o lalo tigit yung aso o pusa, may kaakibat yung malaking responsibilidad. Opo. Na kapag ka ikaw, aso lang naman yan, kahit anong papakain ko dyan, lalo tigit yung may mga lahi, may mga kaakibat na responsibilidad. Kaya dapat din malaman ng ating mga kabayan para medyo matakot-takot naman sila yung mga penalties kapag nagkaroon ng violation, first violation, second violation, third violations, mga ganon. So far wala pa. Meron po yan. Meron pong kung tinatawag nating mga penalties, parang yung isa po, first offense, parang 6 months imprisonment. Then, Kulong. Oo po, 100,000. Implemented na yun ngayon? Implemented Okay, po. Matagal Batas po na yan. siya eh. Oo. Opo, batas na po. Since kinreate po yung law ng 84-85, nandun na po yung... Oo, matagal na yun, no? Wala lang siguro tayo nababalita ang nakukulong o nasasampulan nito. Opo, parang inamend lang po pa yan ng panahon ni Noynoy Aquino, yung law. Pero yung law po na yan is since mga 1970s pa po ang alam ko. So, nagkakaroon lang po siguro ng addition ng mga provisions. Ngayon din po, nadagdagan po ulit na yung creations of animal welfare, Okay, bago tayo magpaalam, gusto ko lang kasama ba dyan sa Provincial Council sa Welfare Act yung mga sa pag-alaga ng mga malaking hayop like baka, kabayo, kalabaw, kasama ba yan dyan? Yes po. Kasama po dyan kasi po yung kailangan po yung ating mga transport vehicles. Kaya nga po di ba yung sa slaughterhouse, kailangan po ay humane way of slaughtering. Parang hindi po sila hirap. Kasi po makikita po doon sa karne yan eh. So, economically. Kaya ko na itanong kasi yan, kasi lalo kapag nagbibiyahe yung motor sa gabi, may nakikitang kalabaw o baka na nakatali doon sa malapit sa kalsada na may lubid na pwedeng lumiban sa kabilang kalsada na delikado sa mga motorista. Kasama ba ito sa pagbabawal? Bawal kayo magtali doon sa malapit sa kalsada? O paano? Opo, kasi nga po kasama po yan sa batas ng ating barangay na bawal magtali. Sa batas pa lang po ng ating barangay. Dapat may dadagdag po yan. So malaki talaga ang papel ng barangay, ano? Opo, malaki po talaga ang... Sila po yung first hand na mag-i-implement ng batas kasi sila po yung nandun sa area. Kasi katulad po niyan, yung lahat po ng binabiyahe ng hayop ay kailangan rin po yung kanilang transport vehicle ay makapasa sa Animal Welfare Act. Kaya nga po may license ng Animal Transport License. Hindi po basta sasakyan, pwedeng pagsakyan ng ibabiyahing hayop.
dahil kailangan po pumasa doon Hindi sa porke may dala kang panuntunan. sakyan, pwede ka nang magbiyahe ng Opo. yung alaga mong hayop o pusa. Hindi pwede, ano? Opo. Okay. Si Dr. Leonie, baka mayroong idagdag o panawagan sa ating mga kaubayan, lalo tigit sa mga nag-aalaga ng hayop. Go ahead. Yes po. Kahit po sana hindi pa na-implement itong ating Animal Welfare Act na to dito sa ating sa probinsya, kami po sa ProVet, hiningi po namin ang pakikipagtulungan ng lahat po para po mapangalagaan din natin ang karapatan ng mga hayop na hindi po makaramdam ng takot, hindi makaramdam ng sakit, at kung may sakit po ay makaranas po na sila ay gamutin para po mas maramdaman nila yung kaginhawaan ng kanilang katawan. So isa po yan sa mga rason natin kung bakit ito meron tayong Animal Welfare Act. So yun lang po muna, and siguro tuloy pa ba tayo? Okay. So yun po, Animal Welfare Act po ay talagang pinag-iisipan din po namin sa province kung paano po natin mas mabibigyan ng lakas para po mapa-implement natin itong ating ginawang kung ano na to. Tsaka pangil. Yes po. Yes po. Yun. Ay, Doktor, baka nais kang batiin. si Si Sonia. Ma'am Sonia. Ah, sa lahat po ng may alagang hayop, ang Office of the Provincial Veterinarian po ay laging bukas. So, kung ano man po ang kanilang katanungan, inquiries, at sa kanilang nais na serbisyo. Lalo tigit po dun sa mga nais magnegosyo ng hayop, kung ano po mong kanilang negosyo, bago po, kumbaga, pumalaot sa pagninegosyo, ay humingi po muna ng advice kung paano. Kasi nga po, minsan nagbabiyahe ng hayop, pagdating na po dun sa border checkpoint po namin, bawal pala. Kaya dapat po, bago po magkaroon ng kanilang anumang hakbang, anumang pong negosyo, kaugnayan sa paghahayupan, ay makipag-ugnayan po muna Yun. sa aming opisina. Yun, at isa na lang, gusto ko ipaalala na yung ProVet ay bukas anytime, everyday, para sa mga magpapa-inject anti-rabies sa mga alagang aso at pusa. Actually po kasi pag Saturday, Sunday po isarado naman yung office natin. At ang Friday natin po. Work from home. Pero sa amin po sa ProVet, anyway, lahat po naman ng aming mga cellphone numbers ay halos alam ng ating mga kasamaan dito na nangangailangan ng services. Kahit po, basta wag lang naman pong gabi, so naiti-text nila at napupuntahan naman natin. So lahat po ng dinudulog nila sa atin is nakakaya naman nating puntahan ang bawat kliyente na especially lalo na ang problema nga po ay sa kanilang mga alaga. For free, libre ito. May particular payment din kung minsan po kasi lahat po ng gamot ay hindi naman available sa Correct, atin. correct. Yun. Yes po. Okay.